Magandang umaga sa bawat isa. Sabihin mo nga, mas maganda ako kaysa sa umaga. Ayan, para naman buhay-buhay. Parang parang mainit na? Wala pa, mainit na. Parang nagiging matamlay pag mainit, no? Pag mainit talaga ay hindi tayo makapag-concentrate. So, patuloy tayo, continuation lang ito, no, doon sa topic ni Pastor JR last Sunday. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay developing the fruit of the Spirit. So, bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito na kung saan patuloy po, Panginoon, na kami ay naglalakbay sa iyong tuwid na daan, Panginoon. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat araw, O God. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy mo pong bigyan kami ng malinaw na pangunawa kung paano nga ba namin dapat i-develop itong fruit of Holy Spirit sa aming mga buhay, sa aming pamumuhay. Salamat, Lord God, at sa umagang ito, ikaw po namin ang itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning! Akala ko tulog na. Okay, so, fruit of Holy Spirit pa rin tayo, no? So, nung nakaraan, Sunday, hindi ko na-imagine na magsasalita ako dito sa harap, Pero, kasi nga, syempre, nisip ko, no, na, mga matagal-nagal na rin, naiisip ko din, pumapasok din sa isip ko na, kasi nung si pastor ay pupunta sa bahay tuwing Saturday at nag-Bible study kami. Minsan nasabi yan ni pastor na, malay mo sa susunod, ikaw na ang magbabahagi ng message. So ito na yun, pastor. This is the day that the Lord has made. Amen. So kasi sabi ko nga, nung nakaraang Sabado, so ang ESTI ay nag-celebrate ng Buwan ng Wika. Basta Agosto yan ay Buwan ng Wika. Nandun yan si Pastora Che, nakita niya ako. So nag-message sa akin yung school, Ma'am, pwede ka bang maging guest speaker namin sa darating ng Buwan ng Wika? Ay ako ay, sige, nag-reply. Sige po, ma'am. Kaya nung sinabi ni Pastora Che, eto sa Sunday mag-message. Sabi ko, pauho nga ni ako hagtoo, tapos ay maruha-ruha ako. Hindi pwede, kay Lord kali. Ayan, so amen. So, tuloy tayo. Patalas-tas lang yun. Developing the fruit of the Spirit. So, nakaraan, diniscuss o tinakil ni Pastor JR kung ano-ano yung mga fruit of Holy Spirit. So, next tayo. So, sa Galatians pa rin tayo, no? Basahin muna natin yung scripture. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano yung mga yan? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Okay, so, pansinin niyo yung nasa picture. Ano yung nasa picture? Puno na nandyan yung fruit of Holy Spirit. Okay, yung mga words na nakikita nyo dyan. So, example natin yan, yung bunga ng isang puno. So, yung puno, si Jesus. Yung mga branches, tayo. Okay. Kapag walang puno, mahina yung puno, sa tingin nyo, hitik sa bunga yung puno, wala. May isa, may dalawa, tatlo, kasi, maaaring hindi masustansya yung nakukuha ng puno na yan. Or kulang sa sustansya yung nakukuha ng mga branches na yan. So, pag sa atin, sa buhay natin, kapag tayo walang connection kay Lord, so tayo yung mga branches, wala tayo yung siyam na character na yan na nakikita natin kay Lord, na gusto ng Lord na makita niya rin sa atin. Hindi pwedeng yung lahat ng yan ay tayo lang ang gagawa sa sarili natin yan. Na walang Holy Spirit. Kapag ikaw ay
walang Holy Spirit, next, Kuya Kikay. Okay, basahin natin yung sa Galatians 19:21. Anong sabi dyan? When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, envy, drunkenness, wild parties, and other sin like this. Okay, let me tell you again, as I have before than anyone living, that sorts of life will not inherit the kingdom of God. Kapag yung flesh lang natin ang nasusunod, sarili lang natin ang nasusunod, yan ang nangyayari sa sarili natin. So hindi natin alam na yung mga makamundong bagay na to na nangyayari sa atin, ang alam natin, yan na yung totoong kaligayahan na mararanasan natin. Okay? Hindi lang yan. Ikaw ay magalitin. Walang kontrol sa sarili. Kapag ikaw ay marunong uminom, yun, yung mga makamundong gawain, akala mo nakakatulong kasi masaya, nakakawala ng problema. Yun ang tumatatak sa isip ng iba. Kasi wala silang Holy Spirit sa buhay nila. Nakakatakot, no? Sabi ni Lord, kapag lahat daw ng ito ay nangyari sa buhay mo, wala kang kingdom of God. Okay, ano sa Tagalog yan? Para mas maintindihan natin. Okay, sabi dyan, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at sakim, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas ng pagsasaya at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa namang ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakakatakot, no? Kung ikaw ay may mga ginagawa sa mga bagay na yan, or isa sa ginagawa sa mga bagay na yan, ipasok na agad natin sa utak natin na wala pala tayong pwesto sa kaharian ng Diyos kapag ginawa natin ito. Hindi pala tayo katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos kapag ginagawa natin ito. Kaya, habang maaga pa, habang may oras pa tayo, magkaroon tayo ng connection sa Lord. Hindi naman sinabi ni Lord na habang wala ka pang connection ay hindi kanya tatanggapin. Hindi naman sinabi ni Lord na kapag hindi mo tinatry na magpasakop sa kanya, ay huhusgahan kanya na, ay hindi, ginagawa mo ito noong mga panahon na ikaw ay walang oras sa akin. Hindi ganon. So hanggat ikaw ay nabubuhay, ang Diyos ay naghihintay lang na lumapit ka sa Kanya. Ang Diyos ay open arms na tinatanggap ka kahit gaano ka pa kadumi, kahit kulang na kulang ka sa sarili mo, hindi mag-aatubili yung Panginoon natin na ikaw ay tanggapin. Isa lang naman ang purpose ng Lord, ang lumapit tayo sa Kanya. Ang manatili tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi nga, pray without ceasing. Panalangin, panalangin, panalangin. Pray, 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 pray. Di ba nga kapag kahit maliit na gawain, kahit ano yung gagawin mo, palagi nating uunahin ang Diyos. Hinihingi natin yung gabay sa Kanya. Tingnan mo kapag tayo nagkakaroon ng problema. Kapag tayo ay konektado sa Diyos, hindi ganon kabigat. Hindi ganon kasakit.
Kung aalalahanin natin yung nangyari kay Job, di ba si Job, kinuha sa kanya lahat-lahat. Lahat ng meron siya. Pero, gumanti ba si Job kay God? Kinamuhian ba ni Job si God? Sinisi ba ni Job si God? Hindi. Dahil konektado siya palagi. Ibig sabihin, yung fruit of Holy Spirit ay nasa kanya. Kaya, hindi ganun kabigat tanggapin yung mga nangyari sa kanya. Pag tayo, na mga ganitong ordinaryong tao, pag nawalan nga ng mahal natin sa buhay na bigla-bigla at minsan ay hindi tayo ready, napapatanong tayo sa Diyos. Bakit naman ganun, Lord? Ang bata pa niya, kinuha mo na. Pero si Job, ano sabi niya? Nagpasalamat siya sa Panginoon. Kasi kapag tayo ay, siyempre tao tayo, no? Hindi naman tayo perfecto. Nagkakaroon din tayo ng kasalanan. Kasi ang kaaway, hindi yan tumitigil hanggat hindi siya nagtatagumpay. Gagawin niya ang lahat basta malayo ka lang sa Diyos. Kapag ikaw ay nagpadala at mahina ang iyong Holy Spirit, talagang madadala ka. Talagang makukuha ka niya. Hindi pwede yung dapat nga sanayan natin, no? Kapag tayo konektado sa Diyos, ituloy-tuloy na. Hindi yung, konektado ako ngayon, bukas hindi. Okay lang yan. Nagsimba naman ako nung nakaraan, o nagsalita ako, no? Okay lang yan, nagpray naman ako kagabi. Alam naman ni Lord, yun napagod ako kaya nakatulog. Sabi pa nga nung kasama ko doon sa Dubai. Kasi prayer din yung topic namin. Hindi ba pwede daw yung prayer ay, ang sabihin na lang kay God ay, Lord, same pa din nung prayer ko kagabi, amen. Ang tanong, pareho ba yung mga nangyari nung nakarang araw sa nangyari sa buhay mo ngayong araw na pareho ng pinagpasalamat? Minsan kasi may katamaran talaga eh. Yung katamaran talaga, minsan tinatawag ng katawan natin na minsan natatalo tayo. Pero kapag ikaw ay malakas at lagi mong sinasabing, ay, hindi ka magtatagumpay, magpapatuloy ako, wala siyang magagawa dyan. Dahil, konektado ka. Okay, so yung mga yan ay iwasan natin na mangyari sa buhay natin. Or kung meron na yan, sila ang nag-wild party sa hali. Wala. Nagiinom. Nagiinom. Pagpauli, sigsag kagrayan. Papatuo, pa-aurora ito biyahe. Pawalay. Yan. Alam nyo, ito ay testimony. Nangyari ito sa buhay ko na, hindi ito yung mga to ha, na meron din. Pero yung pinakamabigat na nangyari, syempre nagkaroon ng problema. So, yung tuloy-tuloy talaga na, kapag ikaw talaga ay desire na kumonekta, ay ang biyahe ko yan, ang layo. Ilang station, 11 station yung dadaanan ng train, ay, waya tong abang yado. Hindi ako, wala. Talagang yung fire nandoon. Kasi gusto mo eh. Ang aga, day off, tanong yan ng boss ko, where are you going, Isa, for your day off tomorrow? Going to church, sir? Wow, very good. Ipag-pray mo ako, sabi niya. Sabihin ko sana, tara, boss, sama ka. Kaso hindi sila same ng matutumsin ra sa, kumbaga ay Catholic sila. Yan. So, biyahe ako. Ang start ng church ay 2 p.m. Matatapos 5 p.m., 6 p.m.
nahahangit kina ng mga ate na ako, bang rugay rang simba ng emo na makaon nga ni kita sa liwas. Ay minsan, tay nga ni nunot tay. Indig nunot. Siyempre, pag tayo, hindi natin mapilit eh. Paano natin sila matutulungan kapag ganun yung mga desisyon nila? Through prayer. Kasi wala tayong kakayahan na gawin yung mga bagay na alam natin na makakatulong naman sa Kanya. Bahala na lang si Lord. Si Lord na lang ang gagawa. Kasi wala tayong kakayahan eh. Baguhin yung pananaw nila, mahirap yun. Di ba, Ate Angel? Pagdating sa family, syempre gusto natin sabay-sabay nag-church. Mahirap silang yayain. Maswerte kayo pag kompleto. So, nahagagalit sila sa akin. So ako naman, mada ko relax. Nagsimba eh. Aber bang yado abang gabi eh, ma-message ang ako sa kamo, Sir, leave the key under the doormat. Dahil laki itong pinto, gabi ako magpauli kasi bang yado. 11 station, mabas pa. Mataksi pa papauli. Pero, hindi ko naranasan na, naku, wala na akong pamasahe. Dahil lahat ng yon, pinobide ng Lord. Alam nyo, kahit lahat ng sahod pinapadala at nagtitira lang ako ng sakto lang, yung kagahapon natutura abersing ko bago magsahod ulit. Grabe, syempre, alam ng Diyos yung ginagawa mo eh. Hindi ka niya pababayaan. Kahit malapit na mag-zero ka ng emo bulsa, yung kagahapon madudukot a very small amount. Pasalamat gahapon, a piso, ingwa. Yan. So, dumating ang mabigat na problema. Kailangang magdesisyon. So, ang ginawa ko, iyak sa Panginoon. Pray. Lord, kung ito ang will mo, let your will be done. Iyak na naman ako. Nagpa-flashback. Okay. So, enough ko ang messenger. Ayoko makarinig ng kung ano-ano. Gusto ko ako lang. Bahala sila magalit, hindi ako makontak. So, pakialam. Bahala kayo na sa iyong buhay. Hindi ka makontak. Siyempre, ayoko kasi yung, pag may problema ako, ang daming negativity na pumapasok, hindi ako makapag-isip ng maayos. Iyak. So, pray. Lord, kung gusto mo akong umuwi, hala papauli ako. Kung ano kag imo desisyon, hala papauli ako. Pauli, pero kag ako prayer. Pero sana Lord, pag abot na ako't Pilipinas, ay imo ako atawan it. Usang pangahawakan nak, ako ay magkaroon it stable job, aber paano. Kasi mahirap pala sa Pilipinas, lalo pag nasanay ka sa ibang bansa na malaki ang sahod. So pag abot hali, nag-try ako ulit mag-exam. Kahit wala akong pinangahawakan. So nangyari, binigay ni Lord. So yun ang malaking pinagpapasalamat ko. Sabi ko, totoo nga na kumikilos ang Diyos. Kahit unexpected, ipagpapasalamat at ipagpapasalamat mo. Kasi, hindi lahat ng victory ay makukuha mo nang wala kang pagdadaanan. Hindi pwedeng makuha mo yon kagaya ng fruit of Holy Spirit. Hindi yan mangyayari kung wala kang pagdadaanan, wala kang gagawin, walang mangyayari. Hindi yan pwedeng dumating lang. Hindi mo naman alam kung bakit kanino galing yan. Hindi mo alam kung bakit nangyari yan. Hindi mo kilala na si Lord eh. Hindi mo alam na sa Kanya pala galing yun. Kasi hindi ka nga konektado, hindi mo siya kilala. Pero once na kinilala mo siya at hinayaan mo siya na kumilos sa buhay mo, ang lahat ng mga magagandang bagay ay nagiging
madali, maging mahirap man yan dahil meron kang Holy Spirit. Gusto niyo yon? O gusto niyo wala? Gusto o gusto? Wala kayong pagpilian nyo? Gusto. Gusto niyo na may nanalalaytay na Holy Spirit sa buhay nyo. Kaya nga kayo nag-church every Sunday. Kasi yung Monday to Friday, pagod sa lahat ng kabisihan. So, dapat nire-restore pagdating ng Sunday para ma-full ulit pagdating ng next week. Okay, next. Why we need to develop the fruit of the Spirit? Bakit kailangan ba nating i-develop yan? Pwede naman sigurong okay na ngayon tapos bukas okay lang kahit wala. Tapos sa sunod naman na araw. Okay, sabi dyan sa John 15:4-5, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Inimagine mo yan, no? Ang daming ilang tao sa buong mundo. Tapos sabi ni Lord, manatili kayo sa akin. Kasama ba ako doon? Siyempre. Bakit hindi? Okay. For a branch cannot produce fruit if it is several from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Sabi sa 5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who are remain in me, and I in them, will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Napakalinaw, no? Merong Tagalog. Para madaling maintindihan. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang mga sangang hindi nananatili sa puno. Di ba nga sabi ko kanina, kapag yung mga branches na yan ay kulang sa mga nutrients na nakukuha niya sa puno, hindi siya magiging hitik sa bunga. Okay. Ako, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Okay, so walang mapoproduce. Kaya nga pag yung puno na yan, pakasangayang kaleo, yagbubunga tagpas. Tinagpas, kasi yung ani bunga. Okay, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Di ba? Pag yung pansarili nyo lang ang pinairal at hiwalay kayo kay Lord, wala kayong magagawa. Sinabi na niya dyan, no? May mangyayari. Sasabihin mo, hindi ako naging successful kung hindi ko naman pinaghirapan to. Kaya naging successful ako, syempre nagsikap ako eh. Yes, ginawa mo yon. Ginawa mo yung para sa sarili mo. Pero pag hindi ka konektado sa Diyos, wala kang contentment. Meron ka nga pero hindi ka kontento. Meron ka nga pero hindi ka sapat para ipagpasalamat. Meron ka nga pero magulo pa rin yung utak mo. Bakit ba sa ganito ang dami niyang kita? Pareho lang naman kami ng tinitinda. Mas magaling naman ako sa kanya. Yung kabila, easy lang siya. Kumikita din. Kahit sapat, pero masaya siya. Kontento siya. Ikaw, ano ka? Hindi ka makontento. Laging gusto mo ay mas higit ka. Okay. Saan ako nag-stop? Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, siya magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi mananatili sa akin, gaya ng mga sanga ay itinatapon at natutuyo.
At gaano ang mga sanga ay tinatapon, hinahagis sa apoy at nasusunog. Kaya may kalalagyan tayo pag hindi tayo konektado sa Diyos. Alam nyo na yan. Nakakatakot yan. Huwag mong baliwalain yan. Huwag mong sabihin, nakita, yung rakin na ako sa Facebook, buko rakin na klaro. Pero, mahirap kapag binaliwala mo yan. Saan ba ang diretso kapag hindi tayo konektado sa Diyos at sinasaway natin yung mga utos niya? Itatapon saan? Itatapon saan daw? Ano yung nag-aapoy kaya na yan? Toong rapungan, naging pipila kag mga kalat ag sugahan. Siyempre, impyerno. Kapag ikaw ay nailagay sa ganyang sitwasyon, wala nang magagawa ang Lord. Dahil habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka nagsisikap na maging konektado sa Kanya. Hindi mo hinahayaan na kumilos ang Diyos sa buhay mo. So, yan. Next, kuya. How to develop the fruit of the Spirit. So, ito na. How to develop the fruit of the Spirit. So ano yung, basahin nga natin lahat yan. Abide in Christ. Walk in the Spirit daily. Practice spiritual disciplines and allow God to prune you. Okay. So abide in Christ. Next, kuya. Ano sabi dyan? John 15. Verse 5. So, nasabi na kanina, no, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, and I am in him. He is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Abide in Christ. Manatili tayo sa Kanya. Hindi ito biro, hindi ito salita lang. Kapag ginawa mo ito, mangyayari talaga to sa buhay mo. Kahit sabihin mo na, Lord, kay dohon ta isagag. Tapos biglang may dumating na isang sakong bigas. Siyempre, nandun, konektado nga tayo kay Lord. Alam ni Lord kung ano yung kulang. Kaya ibibigay niya. Bago mo pa man sabihin na, bago mo pa man buksan katong balde, nakiiyakit kay dohon ni Sag, ingayit manog abot nagbugas. Wiyay kasanat madudukot kasi ayam na mong 20 o 10 siyang ikatong unort wallet. Ingat nag-chat. In cash sa GCash. Ay, cash in. Ay, cash out. Pa-share tong after ng birthday ni Atasha. Siling na ako kay Harnel. Mapayay kita at mababudget Mapasukan di kasi kag mga anak, sagad kita, wayay Bilagyan lang nag-chat. Sis, pa-birthday na ako kay Atasha. Mo Gcash be? Abang sadya. Thank you Lord. Abang do talaga kaling pag-uyai talaging kat naabot. Pagbukas, sobra sa ako ingaasahan. Masasagot ka tong ruhang Domingo na budget. Tas, ako yamon anay ha. Nakakatawa na, siyempre yung tuwa sa puso, hindi natin ma-explain Yung, ay, grabe, minsan talaga kahit mag-isa ka, napapachar ka, grabe ka talaga Lord Minsan napapasa uli ng mga anak sa ako. Ano kag ako yung bibisaya? Siyempre, magpapasalamat. Kasi meron tayo. Biniyayaan tayo.
Hindi yun dahil, kada siguro, kasi kailangan talaga nidang magtao eh. Dapat yang magtao sida. Buko ka to. Kato I will ni Lord, yung gamit yang sida, para mag-abot sa emo kag grasya. Ganda no? Next. Walk in the Spirit daily. Okay, Romans 8, verse 5. For those who live according to the flesh, set their minds on the things to the flesh. Kapag nakasanayan mo na ginagawa mo yung mga makamundong bagay, ayun na rin yung sisiksik sa utak mo. Ingaya, tay prema, happy party saga. Ay halapay, boring ra ako halis sa bayay. Nakasanayan. Boring ay napangyaya. Nakasanayan ni eh. Sumiksik na sa utak eh. Akala niya ayun na yun. Yun na yung totoong kaligayahan niya. Pero hindi niya alam, nga, mga 10 minutes lang siya masaya doon. Pag uwi sa bahay, buryong ray. And sabi dyan, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Okay, kahit ginagambala ka ng kaaway, tinatawag ka ng kaaway, nagawin mo yung mga bagay na gusto niya. Ang daling sumagot ng utak mo, hindi Mapagto ako isag sa simbahan, manunod kay pastor, prayer meeting kami isag. Manunod ako isag hagto sa bayay-bayay, prayer meeting kami isag. Ingaya ka kasi tayo mo best friend eh. Tayo swimming kita tayo, ingat rayang mga foods ag drinks. Sugot ka away. Ay ikaw ay bang lakas kay Lord? Hindi friend. Nga kami tapagtuan ni Sag. Birthday ra ka to. Pero ma-fellowship kami hagto. Tayo manunot ka. Dapat siya kagay mo sabat. Buko ka tong di birthday ra bay hagto. Yaya Tayo nunot. Ma-fellowship kita. Tayo nunot tay. Di sa dawan hagto, fellowship yang. Kapag siday nagsugot, tagumpay ka. Wayag tagumpay itong kaaway. Na perde, napanunot sida eh. Naaya ni mo. Sino kag talo? Sino kag loge? Tong foods with drinks o katong naki-birthday yang, pansit yang kainga? Pero bang busog kapag pauli? Abay hindi ka kao dinner. Kao ni. Hindi na, busog. Busog po. Nagkaot pansit ko man eh. Ay mo yung katoy mo yung kaon, ay busog ka. Nag-fellowship ba? Kada busog. Sa masonor, char kagato humanon senra. Gusto niyo mo mabusog? Sa bawat oras at pagkaon, tayo masimba kita. Yayaon. Pero nga, minsan ay hindi talaga gnunod. Kaya kagataho manon, mapriyang kita. Lord, ikaw yang iit, magpaliwanag sa inra. Lord, ikaw yang iit, bahala. I-enlight sa inra. Okay. So, next. Okay, practice spiritual discipline. Sa 1 Timothy 4, chapter 4, verse 7, have nothing to do with godless myths of old wives' tales, rather train yourself to be godly. Okay. Ano-ano ba yung mga practice spiritual discipline? Mag-pray. Hindi dapat nawawala yan.
Kaber oras-oras, minuto, walang overdose dyan. Kahit sabihin nila, sino kali? Pipot, kakaliting sisiling. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga discipline, practice na spiritual discipline? Magbasa ng Bible. Paano nga ni kalindiran ako maintindihan tong haling sisiling sa Bible? Ano ka to? Sa masunuray ka abasahon. Kasi ito si Stephen. Sino nakakanood kay Stephen? Itong pastor din, na laging nasa social media. Kahit hindi mo daw naiintindihan yung binabasa sa Bible, sige lang, bahala na ang Holy Spirit. Hindi mo alam, naiintindihan mo na pala, nai-apply mo na pala. Basa ng basa. Kahit hindi mo naiintindihan, hala. Inga translation sa Tagalog, karayom gihapon tong Tagalog, ano ka to? Halayang, basahayang gihapon. Pag hindi naintindihan, manood ng mga video sa YouTube. Yan, yung mga short stories lang. Ganito pala nangyari kay Peter. Ganito pala nangyari kay Jonas. Ganito pala nangyari noon kay Job. Kapag wala tayong ginagawa na mga spiritual discipline, na mga yan, ay wala talagang mangyayari kung hindi natin itatry. Kung hindi natin gagawin. Kapag ikaw ay nakaramdam ng katamaran, uyara gihapon ka tao manon, ma-pray gihapon. Kahit sa anong bagay, basta tinamad, pray gihapon. Kapag nakaugalian na nating mag-pray, magbasa, gumawa ng mga bagay na makamundo, mag-praise and worship, magpatugtog, siguro nga ng amo kapitbahay, minsan nasawaan sila sa ako tugtog po kasi Hillsong. Ay, abang kusog nga ni sin nagpatugtog, di mapakutog do abang kusog. Napaka-clap sa atas siya. Ay, pag ikaw ay nagpapatugtog, sinasabayan mo ng kanta, nagiging magaan eh. Nagiging magaan ang araw. Abang magkaaway ka mo at emo asawa, guguya gahapon ka. Kapag nagpapaugot siya sa emo, minsan kaya pag nagpapaugot si Ernest sa ako, ginguguran niya na ako, nahahangit. Kalaw ko no sa isa, bibisayan, sa giyang kaguya. Ay, maano kita, mainaway kita, masuntukan kita. Kasi, magaan eh. Hingga kahit, peace of mind. Sabi rin nga away ka ni, minsan kaya na, layas eh, pag, yan ang papatuli ba, nalayas. Nahalin. Ang pagpauli ka na, maadoy sida, buko ihangit. Siling na ako sa kese, prinara kalig halin. Buko ihangit Akin na pangutana. Siyempre bang hirap yayaon nga ni magsimba? Hariin ka mo. Ayam na ako kung hariin kada Domingo eh. Hariin ka mo. Ya kuno ay. Kaya panganin mo na ayami kung ano tok pangutana. Nayan ko na ako sa pugtoy, nagbisita. Kuno kinatatay aw. Abi na ako'y nakaabot right San Agustin. Kaleo ko no, hindi baga ko no pwedeng magmuyat yan. Hindi pwede. Sino kag related hali? Bakit ang gura to yar? Kada minsan pa nagtitilao ko ng mga manok, nagbabayot sabay-sabay. Nasig na akong tapang utuyat liog ng mga manok talaga kina. Nabuot, aya rami. Imot kahinaan ng manok. Paguyat pagkaon ng manok, kainit ka uyo. Siray, yari nga ni ko pambakit bahog manok.
Ihawa para tapos kag problema. Kapag kali mga tao talaga ay inggasin at mga bagay nagbuko sinra satisfied na bang eager sinrang mahuman pero buko sinra satisfied dagang mainit kag uyo. Kada pag nasin akong nanging mga manok obo siya tok-tok tong batag. O tuyan ni ka nakot uyo isag. Inakuro kay ahigtan eh. Kalirangan natit. Minsan, bang tuyog si Atasha, ng 3 manok, sabay-sabay, bayo. Nabangon si Atasha, siya nga hanap ng manok. Nasin ako, doon baga ng mga manok ay arha sa mga gaha banda. Abang hapros talaga sa talenga, lalo pag nasabay ng 3. Kada minsan ra, ako kina gusto mangyari, no. Kag ako talaga una yung pag-pray, makanunot kag buong pamilya sa pagsimba. Klaro, nagiging masadyasin ra. Pagsaliwasin ra. Pero kita kita't pahuway nagpipray, Lord. Tana sa masunor, bukuin ng mga manok. Ikawi hali sa simbahan. Abang hirap kalaban ng manok. Painding ka dura ako graog. Ikaw ay bahala. Pero asing naramo ng manok. Pagpahuling ka rin bit-bit. Atay. Asing nagrugang kali. Kada minsan, yay talaga. Kada sa Domingo hagto kali sa manok. Malay nimo, agamiton gihapon ni Lord ng manok para makaabot si dali sa simbahan. Kada yakitat idea kung ano kag-ahumanon ni Lord para sa Enra, nagsila ay kulang sa Holy Spirit. Aminin natin, hindi lahat ng kapamilya natin ay alam yung Holy Spirit na yan. Ayam na ko na ako pray Asa ano ka nang mo pray kaysa sa ako pray? Ayam ra talaga tanan mag-pray. Ay kag-pray ra ay, Lord, tana insulip ay magraugi ako. Uyang gador anay pasalamat kung ano katong nangyari. Waya anay kung ano katong natabo sa buhay nag-ipasalamat. Minsan paaga anay ko na akot pasok kasi hindi ko na maabotan si Wesley ay mataya akot STL. Minsan ingat nakikita si daw mga numero. Arnel, grabe talaga kinang emo pag-abot sa numero. Buko ira kina dapat inugtaya sa STL. Numeroy kina sa Biblia Asing atayaan sa STL kina. Ay nakita bay ko na ako. Basaha! Ingat ka rugtong nakpangayan. Buko numero yang. Minsan numero sa karton, atan raan. Numero at plate number, atayaan. Kada pag-abot kina, sayang talaga ko no. Lumagpas pa kuno to sa. Imawitan na kuno. Lumagpas pa kuno to mo sa. Minsan tama STL ray gina. Pore nga STL. Nakapilang per day. Grabe ka kapag kagkaaway talaga asa na yun ka no. Yung nabanggit natin sa isang verse kanina. Na kapag yung mga pansarili mo, ang makasanayan mo, yun ang tatatak sa utak mo. Dahil nga ni bang eager, magraog, ag magtama sa STL, indig tungon. Mahagaari ko not 50 me, pangkaon niyang isag. Ano kayo may kaon? Pangutan ako, ano yung may suya ko man?
Nabawasan nga ni kunot 20, nag-entaya. Kaya no, pangkaon niya ay masakripisyo gihapon makataya yang, sino ka nagutuman? Minsan, kaguguyan nagpay banglasag turuson. Dahil nga ni ay, abinida ay imawi ka to kag maadong humanon. Natguya si Peter sa ako, Sa mga anak, cellphone hanggang magdamag. Minsan si Diana, kaya napapakatunog kinang cellphone. Katuyugi yake. Ay nga pa, Roblox. Sige kagana. No? Pag sila'y nasanay. Kaya tayo mga magulang, malaki yung responsibilidad natin pagdating sa ating mga anak. Tayo yung gagabay sa kanila. Kasi hindi pa yan naman sila ganun kalawak ang pangunawa nila pagdating sa spiritual life. Okay. So dapat tayo yung mas magiging sandigan nila. Okay. So sana yung mga mahal natin sa buhay na iba yung pinagkakabalahan tuwing linggo ay mag-switch. Mangyari nawa. Kaya wag tayong magsawang magdasal. Wag tayong magsawang kahit parang feeling natin, ang tagal ko na tong pray 5 tuig singya gihapon. Kasi hindi pa oras. Okay. So hindi pa yon kagustuhan ng Lord. Siguro, sabi ni Lord, sige, dyan ka masaya ay, hala, anay. Pag ikaw galing ay siningil. Bakit? Tsaka na lang ba tayo tatawag, kokonekta sa Diyos kapag may mga nararamdaman na tayo? Kapag di na tayo makalakad, di na tayo makabangon, di na tayo makakain, tapos saka tayo magsisisi. Dapat, itong kakusog pa ako. Gaya ko disiplina sa sarili Paano nga ni itao itong disiplina sa sarili? Sa Merkules, Webes, Biyernes pa yang, ay nagtutugo na kong riin sa Domingo. Kada pag oras at Domingo pero hindi ako nagsasawa sa kanya na tayo masimba. Tayo hator kami nemo, ilis yang huyaton yang nemo kami, agtoo sa pintuan, pwede kag suyor. Bala nemo tong Holy Spirit ay diretso sa ida. Nakarungog sa ida message. May ginawa ang Lord. Kada pagbati pa yan nemo, nakailis Hindi igig pa ayaba. Kuman, alas 6. May ekonomi, ade. Adlawi ko no masimba pa kamo. Tuk isip, hay kamuray. So ano ara tong masimba kita? Kada pag linggo kina, pareho kaming kaagagbati. Ibara kag edad direksyon. San Agustin, Calatrava, Firol. Kadagin ang edad mga kakilaya, baway ang mabiyahe kami, bip bip, kilaya ni mo hay? Friend na ako sa Sabong. Mali ko rin kami, bip bip, kilaya rin ni mo? Friend na ako sa Sabong. Yara gahagara sa Ginoo, kung mawagit, pay puro sa bungero tong mapag to. Kada siling na ako ay, pag sa sunod na masimba kita ay, nunot sa ako, no? Masimbara ko no ako, nagsisimbara ko no ako. Simba ko no ako sa banwa ay, mapatingan at ako. Kagsimba sa banwa ay natatapos minsan alas 10. Ay itong ibiyahe pa, kaya
Pasan Agustin ba? Kaguguya pa kina. Alas 12 gabi, ingat nag-abot. In condition tong manok. Abi na ako itauyang tong manok. Alas 12 gabi, as ingat nagpipipipi na sa liwas. May kuno ay hatoryang kuno na ako sinra. Abi na ako ay kayo ngotsang. Gae katoy San Agustin. Ay asing agaya na pauli. Siyempre pag kita, iyat abiso, mangramo kasi naunoy ara ka to sa rayan. Siyag chat. Abi ay hali ako, isagi ako mapauli, insulipi ako mapauli. Asing agay kag pauli, ay ang bantayan tong manok. Ay kung lasonon it kalaban. Ingaya ka char? Grabe talaga ng manok. Di gwardya? Yung si-secure. Pag mga charsin ra, no, kag enra mindset, no, talagang miracle na lang ang mangyayari at si Lord ang manggagawa nun. Kaya huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa kahit kalaban natin yung manok araw-araw. Sige lang. Pag hindi na kaya, yutoa. Tinulaha. Okay. So, yan lang. So, ini-insert ko lang dyan sa verse na yan. So, kung paano natin i-practice yung mga spiritual discipline natin. Prayer, read the Bible, praise and worship, kahit ano yung, kahit mag-isa ka, kahit kanta, kahit libagon, hala kanta. Pag nasa church kita, pag nagpe-praise and fellowship, set yung mind natin doon. Hindi yung, nagklapra ako nagtaas ra ako't kamay. Ay waya ra ka tong connection, waya tong realization kung ano tong insisiling it kanta. Dapat ay finifeel natin. Dapat ay kung Lord, parang ito ay nangyayari sa buhay ko. Parang ito ako ngayon. Kung kaya mong iyak, iyak mo yan. Kung gusto mong i-enjoy, enjoy. Kapag nakasanayan mo yan, kahit saan, wala ka nang iisipin na, baka nakakahiya, ayoko, nakakahiya. Eh, hindi naman yun para sa kanila eh. Ginagawa mo yun para sa kanya. Wala kang pake, bahala sila dyan. Basta siya at ako ito. Kaya nga kapag Sunday, pag dito tayo sa church, try natin palagi yung realization kung ano yung sinasabi ng message. At isipin natin na pwede pala yun. Mangyayari at mangyayari pala yun. Ibibigay pala yun. Wala palang imposible yun. So wala kang, hindi gambalaon kaaway ng imo isip. Kasi nakakasanayan mo eh. Napapractice mo eh. Kapag kung ano yung, di ba nga sa medical, sabi, mayroon din silang parang biblical din. Pag kung ano daw yung sinasabi ng isip mo, yun ang ginagawa ng katawan mo. Yun ang nire-response ng katawan mo. Kung ano yung pumapasok sa isip mo. Kapag kasamaan na pumasok sa isip mo, sure, yung action mo, makakagawa ka ng masama. Kapag kabutihan yung palaging iniisip mo, yung action mo, puro kabutihan. Okay. So last, okay, allow God to prune you. Okay, John 15 verse 2, He cuts off every branches in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit,
He prunes so that it will be even more fruitful. Okay. So yung mga sanga daw na hindi namumunga ay pinuputol niya. At yung mga nananatili sa kanya ay mas nagiging mabunga. Kaya kapag tayo ay nagiging nananatili sa kanya, hindi tayo basta-basta tinatalo ng problema. Kumbaga ay mas nagiging fruitful tayo. Yung character ni Jesus ay nakikita sa atin. Okay. Yung may love, may joy, may peace. Okay. So yung mga nabanggit natin kanina. Yung fruit of Holy Spirit ay nakikita sa atin. Yung character ni Jesus. Okay. So kapag hindi ka daw mabunga, pinuputol niya. Inaalis niya. Ganon din naman tayo pag yung mga puno talaga, yung mga sanga. Pag hindi namumunga, o di kaya ay nakakasiot, pinuputol. Hindi ani ko nagutuya kina, unak nagbunga kina last year. So, ganon din tayo kay Lord. Kaya, kung gugustuhin natin na maging fruitful yung Holy Spirit natin, patuloy tayong kumonekta sa Kanya. Paano? Prayer. Read the Bible. Yung mga practice spiritual discipline, gawin natin yun. Walang oras na pinipili doon. Kahit anong oras, malaya kang gawin yun. Kung gugustuhin mo, gawin mo. Malaya kang gawin. The more na connected tayo kay Lord, the more na nagiging maayos yung pamumuhay. The more na nagkakaroon tayo ng peace of mind. The more na yung buhay natin ay masagana, masaya. Sino ba ang ayaw nun? Sino ba ang gugustuhin na stress ka araw-araw? Depress ka araw-araw? Siyempre, yung kaaway ang gagawa nun. Kung hahayaan mo lang, masaya siya. Kasi hinahayaan mo. Okay. Kaya nga, meron tayong Jesus. Kaya nga, sa buhay natin, kahit anong problema yung dumating, lagi nating isipin, meron akong Jesus. So, next, conclusion na ata tayo Natapos ang ganun ng mga manok ko man Conclusion na kita. Anong sabi dyan? Sabay-sabay nating basahin. Developing the fruit of the Spirit isn't about trying harder. It is about surrendering deeper. As we walk with the Holy Spirit, He shapes us to look more like Jesus. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So kapag ginawa natin yun, hindi lang daw tayo parang ginagawa kasi gusto mo lang. Gawin natin or isurrender natin ng higit pa. Hayaan natin na, sige Lord, ikaw na. Hindi ko na to kaya, ikaw na. Surrender. Wala tayong magagawa Okay. As we walk with the Holy Spirit, He shapes us to look more like Jesus. Sino ba ang hindi sasabihin na napakabuting bata ito, napakabuting tao ito? Wag ganun. Wag yung kapag ikaw ay wala nang hininga, tsaka sasabihin sa'yo yun. Dapat habang may buhay tayo, nakikita ng ibang tao sa atin yun. Hindi yung kapag wala ng buhay, tsaka hagto naliwas tong imo kagandang karakter, Pero huli na. Wala na. Okay, so palakpakan natin ang Panginoon. So paano daw ma-develop yung Holy Spirit natin? Ano yung 4?
Fruit of Holy Spirit, ano yung apat? Abide in Christ. Walk in the Spirit daily. Okay, daily, pag sa'yo, araw-araw. Practice spiritual disciplines and allow God to prove you. Okay, so pagpalain ang salita ng Diyos.